Hindi na naman humarap sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang 7 opisyal ng Office of the Vice President na ipinatatawag ng mga kongresista. Ang isa sa kanila, kumpirmado pang lumipad patungong Amerika. Ang detalye sa balitang pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Live. Mela? Joshua, bago mag-alas 6 ng gabi kanina nang magtapos ang ika-4 na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kanina isa pang opisyal ng DepEd ang nagsabing nakatanggap umano siya ng sobre na may lamang pera mula sa liderato ni dating DepEd Secretary Sara Duterte. Sa interpelasyon ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua, kinumpirma ni Department of Education Chief Accountant Maria Runa Catalan na tulad ng 2 pang opisyal ng DepEd noon, nakatanggap din umano siya ng sobrang naglalaman ng cash mula sa liderato ng dating kalihim ng kagawaran na si Vice President Sara Duterte. Kwento niya, nagkakahalaga ng 25,000 pesos ang laman ng sobre at nasa 9 na beses umano siyang nakatanggap nito. Mahalaga ang gampanin ni Catalan sa ahensya kaya't kaduda-duda para sa mga kongresista ang pagbibigay ng cash gift sa kanya. Bukod sa DepEd, muling tinalakay sa pagdinig ang issue ukol sa umano'y fund misuse sa Office of the Vice President. Dismayado ang mga kongresista dahil hindi na naman humarap ang ilang opisyal ng OVP na kanilang ipinatawag. Yan nga ang 7 opisyal ng OVP na noon pa nila ipinapatawag sa pagdinig. Ang isa sa kanila, kumpirmado pang lumipad na patungong Amerika at yan ay ang Chief of Staff ni Vice President Duterte na si Atty. Zuleika Lopez. Una nang iginiit ng OVP officials na pinili talaga nilang hindi dumalo sa pagdinig dahil naniniwala silang hindi umano ito in aid of legislation. Imbes naman napatawan na ng contempt order, binigyan pa ng isang pagkakataon ng mga kongresista ang mga opisyal para humarap sa susunod nilang pagdinig. Sa hiwalay na pahayag, nilinaw naman ni Atty. Michael Poa na hindi na siya konektado sa OVP. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng ilang kongresista kanina. Ang habol lang naman po natin dito ay katotohanan, pagpapaliwanag lang kung paano ba ginastos yung pera. Hindi naman siguro masyadong mahirap ipaliwanag kung tama naman po ang paggastos ng pera. If they will not come for the 5th time, then I might make a motion to hold them in contempt. Because this is the 4th time. This is unfair to these people here who have attended every time that they are called upon. Joshua, kanina nga nabusisi din ang umano'y mga anomalya sa mga resibo naman patungkol nga rin sa confidential funds ng OVP. At sa ika-5 pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, inaasahan natin na ipagpapatuloy pa ang talakayan ukol dito. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras.